Mga minamahal na mga kapatid sa pananampalataya, tayo po ay magpasalamat, magpuri sa Diyos na siyang nagtipon po sa atin bilang isang sambayanan. Inaaabot ko po sa inyo ang pagbati ni Pope Leo XIV. Na po. Siyempre, nagpaalam ako na pupunta dito, no po. Kaya sabi naman niya ay ipaabot sa ating lahat ang kanyang pagbati. And I would like to really thank our beloved Bishop Paolo Martinelli for the kind invitation and the insistence, no po, that I join you for this Simbang Gabi. Thank you. Tanti grazie, Eccellenza. Ilang araw ba ang Simbang Gabi? Wow, 9. Inglesero kayo, ha? Ilang araw? Siyam. Bakit siyam? Kaya nga, bakit novena? Why 9? Why not 4 or 5? Kasi, simbang gabi, paghahanda sa pagsilang ni Jesus. Siyam na buwan na dinala ng mahal na birhen sa kanyang sinapupunan ang anak na si Jesus. Kaya siyam na araw, siyam na gabi, kasama natin si Maria sa paghihintay sa pagsilang ni Jesus. 9 days signify the 9 months of Mary's bearing Jesus in her womb. Kaya, pag hindi ninyo binuo ang siyam, parang kapag 6 lang ang inyong simba, 6 na buwan lang? Ba hindi, buuin, ha? Siyam. Kung hindi, parang iniwanan natin ang mahal na birhen mag-isa. Sinasamahan pa naman niya tayo sa ating paglalakbay. So, every day that you attend the Simbang Gabi signifies 1 month of Jesus' presence in the womb of Our Lady. So, please complete the 9 days. Walang sumasagot. Yes. Ano ba namang commitment yan? No? So, hindi ito 9 days na, may puto bongbong. 9 days na may bibingka. O kaya 9 days na may, wow, yung crush ko, makikita ko. Hindi yan. 9 days signifying Mary's journey where Jesus grew in him. And we hope Jesus will grow in us also. Okay. Sabi ni Ma'am, amen. Talaga, nakita ko yun. Seryosohin nyo yan, ha? Baka hanggang salita lang. Okay, so yun po ang una. Yung ikalawa nating lesson for today, nakita naman natin sa first reading at dito sa gospel, yung pinagmulan ni Jesus bilang tao. Yung kanyang pamilya, yung salit-saling lahi, mula pa kay Abraham, hinanda na ng Diyos
ang iba't ibang lahi, salin lahi, para makaabot sa pagsilang ng kanyang anak. Si Jesus ay tunay na anak ng Diyos, subalit siya rin ay tunay na tao, maliban sa kasalanan. At pinakikita sa atin ng mga pagbasa, lalo na ng Ebanghelyo, si Jesus, tulad nating lahat, ay isinilang kasama ng isang pamilya na napakahaba ang kasaysayan. Jesus is truly the Son of God. But in the fullness of time, He became human. And God prepared His birth as a human being from Abraham up to Mary. Generations upon generation. Tatlong grupo ang mga ninuno ni Jesus. Mula kay Abraham hanggang kay Jesse, sila po yung 14 na henerasyon ng mga patriarka. Mga nagsimula, sila yung mga simula ng bayang Israel, the patriarchs. That's the first group of the ancestors of Jesus, the patriarchs, the beginnings of the history of God's people. Yung susunod na grupo, mga hari, wow, patriarchs and kings, mula kay David hanggang kay Jeconias. At dahil yung mga hari, yung iba maayos, yung iba hindi maayos, nagtapos yun sa exile. Napatapon sila sa Babylonia. So, the first group of Jesus' ancestors were, ano yung una? Wow! Makinig kayo kasi pagkatapos nito may exam. At yung makakapasa may libreng ano ho? Ano gusto nyo? Bahala na si Father Lenny kung ano ibibigay sa inyo. So first group, patriarchs. And second group, kings, mga hari. Wow, biruin nyo. Kung tanungin kayo, kung kayo ang tanungin, sino ang mga ninuno ninyo? Ilan sa atin na magsasabi, aba, nagsimula ako sa mga patriarka. Tapos may mga lahi kaming mga hari. Wow! Huh? And then the third group, mula kay Salatiel hanggang kay Jacob, sino sila? The unknown. The third group of ancestors, very close to the birth of Jesus, were the unknown. Mga hindi kilala, ni hindi alam ng ibang mga dalubhasa, sino itong mga taong ito. Niyakap ni Jesus ang dangal ng mga patriarka, pati ang kanilang kahinaan. Niyakap ni Jesus ang dangal ng mga hari, pati ang kanilang pagkukulang. Niyakap ni Jesus ang pagiging wala. Nananalaytay sa kanyang dugo. Ang marangal at pati ang hindi marangal. Hindi niya ikinahiya na meron siyang mga ninuno na bagamat kinikilala yung iba na rin ay parang ikinahiya ng lahi.
Pero si Jesus, hindi niya ikinahiya. Sa halip, niyakap niya, binago niya, at naging sanhi ng pag-asa. Bakit malapit si Jesus sa mga makasalanan? Kasi sa kanyang mga ninuno, maraming makasalanan. Bakit napagpatawad si Jesus sa mga nagkakamali? Kasi sa kanyang mga ninuno, mayroong mga nagkamali. Bakit malapit ang puso ni Jesus sa mga hindi kinikilala ng lipunan? Kasi sa kanyang mga ninuno, marami rin ang walang-wala. Kung ang anak ng Diyos kayang yakapin ang maganda at hindi maganda sa salit-saling lahi, tayo, kaya ba nating yakapin ang mga sugatan, kamag-anak man natin o hindi, ang mga marurupok, kakilala man natin o hindi, ang mga hindi kilala, kaya ba nating yakapin katulad ng ginawa ni Jesus? At nung niyakap niya lahat yan, binago rin niya. Hindi na yung mga patriarka, kundi bagong nilalang, bagong simula. Hindi na mga hari. Anong klaseng hari si Jesus? Haring nakapako sa krus. At yung mga hindi kilala, mga nagugutom, mga nauuhaw, mga walang bahay, mga salat, sabi niya, naandun ako sa kanila. Niyakap niya. That's the humanity of Jesus. In His ministry, He was close to the sinners because among His ancestors were great sinners. He gave a new face to being a patriarch, which is a new creation, a new face to being a king, servant, and He identified Himself with the unknown. Kaya mga kapatid, yung pagkatao ni Jesus na nagbigay pag-asa sa mga walang-wala, tayo rin sana, tularan natin si Jesus. Paano siya nagbigay ng pag-asa? Baka kapag sikat na sikat, ay oo, kamag-anak ko yan. Pero kapag medyo nagkamali na, ay hindi ko kamag-anak yan. Kanino tayo nakikipagpa-selfie? Wow. Doon sa sikat. Ba't di ka magpa-selfie doon sa hindi kilala? Tahimik na naman. Pakiusap ko po, halimbawa dito, lahat tayo malalayo sa pamilya. Lahat malalayo sa pamilya. Sana naman maging kapatid, ina, ama, pinsan natin ang lahat. Huwag na tayong maging pabigat sa isa't isa. Kung si Jesus nga, kaya niyang yakapin ang kanyang mga ninuno na nagkamali, bakit tayo minsan nagmamalinis? Pwede ba? Oo, ayan. Wala sanang tao na makaramdam na
Hindi siya kabilang sa isang pamilya. Si Jesus, lahat itong mga pangalan na to, niyakap niya, pamilya ko yan. Nagkamali si Solomon, lolo ko yan. Si David, nagkamali yan, ninuno ko yan. Tayo, pagka minsan, laglagan. Kapag parang kapaki-pakinabang ang isang tao, naku, kapit. Kapag pumangit na ang pangalan niyan, laglag na. Hindi ganyan si Jesus. Si Jesus, nagbibigay ng pag-asa. Ito po. At dito sa kanyang mga ninuno, may 4 na babae. Si Rahab. Ito hong si Rahab ay Canaanite, outsider. Pero tinulungan niya ang mga Israelita at tinulungan din siya. Sabi si Rahab na isa sa mga ninuno ni Jesus, sabi ay prostitute. Sabi. Pero, pinili siya ng Diyos para maging daan ng pagliligtas ng mga Israelita at siya ay iniligtas din. Ang isa pang babae nandito ay si Ruth. Si Ruth ay outsider din. Pero naging tapat sa kanyang biyenan na si Naomi. At nung nabiyuda na si Ruth, sabi sa kanya ni Naomi, sige, umuwi ka na. Sabi, hindi. Sasamahan ko kayo. Wherever you go, I will go. At sinamahan niya si Naomi sa Bethlehem. Kamusta ang relasyon niyo sa inyong mga biyenan? Si Ruth, hindi iniwanan ng biyenan. Yun. At si Ruth, naging lola ni Jesse, ama ni Haring David. Yung isa pang babae ay yung asawa ni Urias na naging mistress ni Haring David. Parang ikahihiya, pero sa kanya naman, isinilang si Solomon. At ang kahuli-hulihang babae, si Maria. Na natuklasang buntis bago pa sila magsama ni Jose. Hihiwalayan na sana ni Jose. Pero siya na parang anomalous ang pregnancy, siya ang naging ina ng Diyos. Mga kapatid, bahagi sa mga ninuno ni Jesus ang mga babae na outsiders, subalit nagpakita ng fidelity. Kaya naman si Jesus, ganyan na lamang ang kanyang pagmamahal sa mga outsiders, sa mga nilalapastangan at binabaliwala. Like the Syrophoenician woman who for Jesus became the model of faith. Mary of Magdala, who became the first to proclaim the gospel of the resurrection. And of course, his mother, Mary. Kapag kayo ay magkakaanak o magkakaapo at hahanap ng pangalan, puntahan niyo po itong gospel ngayon. Ang daming pangalan eh. Kasi minsan kung ano-anong pangalan ang binibigay sa mga anak eh. Anong pangalan ang ibibigay nyo sa binyag? Anong pangalan ang ibibigay nyo sa inyong anak?
Toshiba. Anong pangalan po ang ibibigay niyo sa inyong anak? La Germania, mga ganyan. Ba't di kayo pumili ng ganito? Aminadab, Rahab, Boaz, Roboam, Abias, Ozias, Ezekias, Azor. Wow. Azor. Ano kaya ang palayaw dyan kay Azor? Sadok. Yeah. Mga ninuno ni Jesus. Broken yet called by God. Yan po ang pag-asa. Sino ba tayo? Lahat tayo broken, sinners, but loved by God. Kaya sa araw na ito, bawat isa sa atin po, sana ituloy ang genealogy ni Jesus. Bilang binyagan, tayo ay mga anak ng Diyos, kapatid ni Jesus, templo ng Espiritu Santo, at kinikilala natin si Maria bilang ating ina. Ituloy ang lahi ni Jesus. Huwag yung kani-kaninong lahi. Lahi ni Jesus. Makita sa ating mga ugali, makita sa amin, uy, siguro ano ka, pamangkin ka ni Jesus. At pag nakita nyo ang mga ugali parang hindi kalahi ni Jesus, sabihin nyo, uy, nagsisimbang gabi ka pa naman. Tapos parang ibang lahi ka. Dapat lahi ni Jesus. Ituloy ang genealogy ni Jesus. Kaya siguro, kayo na ang magtuloy. Ano hong pangalan ng lola ninyo? Esther. Esther, ang anak ni Esther ay walang anak si Esther? Daisy. Si Esther ang ina ni Daisy. Si Daisy ay ina ni Ralph. At si Ralph ay apo ni Jesus. Ayan ho. Baka hindi na matapos ito. Pero hindi talaga matatapos ito. Bawat isa, tapusin ang genealogy ni Jesus. Pagkatapos isilang ni Jesus, ituloy ang genealogy hanggang makarating sa iyo. At ikaw makarating sa iyong anak, sa iyong mga apo. Lahat pamilya ni Jesus. Pwede ho ba yun? Pero yan, dapat 9 na araw. Kung hindi, baka maging premature. 9 na araw. So, that is our mission today. Jesus became human. He entered a graced but also broken family line. We are also graced. We are also broken. But God loves us and wants us to be part of the family of Jesus. So, please continue writing the genealogy of Jesus. From Jesus to your generation, and from your generation, sana masabi nila, uy, doon sa Dubai, sa Emirates, ang daming naging kapatid, apo, pamangkin ni Jesus dahil ang laki ng kanyang pamilya sa Dubai, sa Emirates,
sa Abu Dhabi. Sana makita, pag tinanong nila, saang bansa ka galing? Sa Pilipinas, wag lang nila sabihin, wag lang sana, Pilipino ka, edi kayo yung nagpapansit, kayo yung nag-aadobo, kayo yung naglalaing, no? Sana sabihin nila, Pilipino ka, ikaw yung kamag-anak ni Jesus. Tama na. Baka abutin tayo ng 10 araw. Lumampas naman. Pero tumahimik po tayo sandali at suriin ang ating sarili. Paano ko tinutuloy ang lahi ni Jesus? O ako ba ang nagiging daan para hindi lumago ang lahi ni Jesus?